Hey guys, kumusta na? Magluto naman tayo ng simpleng ulam gamit ang pechay at itlog. Simpleng-simple lang to at kayang-kaya mong gawin. Ang maganda dito, ang sarap ng resulta. Kung handa na kayo, tara! Umpisa na natin to. Pakicheck nga pala yung description ng video para dun sa kompletong listahan ng mga sangkap. Pechay! Hinugasan ko na to. Tinatanggal ko lang yung dulo. Kung maraming pechay na available at murang-mura, damihan ninyo. Itatabi ko lang muna. Itlog. Dalawa yung gamit ko para sa recipe na to, pero feel free na dagdagan. Huwag naman yung masyadong marami Mga 3 siguro, saktong-sakto na. Pwede kayong maglagay ng asin dito kung gusto niyo. O tara na, magluto na tayo. Pa-comment din pala kung saan kayo nanonood ng video para naman alam ko kung saan yung mga viewers natin. Na-try nyo na bang lutuin to? So kung nagtitipid kayo, pero gusto nyo pa rin ng masustansya at masarap na ulam, para sa inyo tong video na to. Ilalagay ko ng mantika. Spread out ko lang dito sa pan. Gusto ko dito sa ating dish, yung tipong mabawang yung lasa. Kaya gagawin ko dyan, tutustahin ko muna yung bawang. Ganito ang paggawa ko dyan. Bawang na na-mince ko na o nahiwa na ng maliliit na piraso. Ilagay nyo na sa lutuan yan habang papainit pa lang yung mantika. Nung sa ganon, dahan-dahan na maluluto yung bawang kasabay ng pag-init sa mantika. Kumbaga, hindi ito mabibigla. May iwasan natin na masunog itong bawang sa pamamaraan na to. Kung masyado nang mainit yung mantika, gawin ito ang ginagawa ko. Inaangat ko lang yung lutuan. Kita nyo naman, di ba? Sibuyas. Ang gamit ko dito ay pulang sibuyas o yung violet. Iniwa ko lang ito ng maliliit. Hindi ko muna papalambutin yung sibuyas at this point dahil magigisa pa tayo ng kamatis. Mas marami, mas maganda. At gamitin ninyo yung pinakahinog na kamatis na makukuha nyo. Pwede ninyong hiwain into wedges katulad nitong ginawa ko at pwede ninyo itong i-dice o hiwain into cubes. Kung malambot na yung kamatis, pwede ninyong i-mash yan. So, tusukin nyo lang ng inyong cooking spoon or ng spatula ninyo, kung ano man yung gamit ninyo na pagluto. Okay na, no? Pechay. Yan yung nahugasan ko na nahiwa ko kanina. Paglagay ng pechay, tinatakpan ko lang muna to para lang lumambot yung pechay at mas madali nating mahalo. Mga 1 minuto lang yan. Tapos, hahaluin na natin to. So, ito na. Check na natin. Mabilisan lang yan, no? Tingnan nyo, di ba? Mas nakahalo na mabuti yung pechay dahil nga unti-unti nang lumalambot to. Kasi parang nasi-steam lang siya sa loob ng 1 minute na pinabayaan natin siya. So, itutuloy ko lang yung paghalo dito. Huwag nyo masyadong damihan na tipong magiging sabaw, Yung parang ganyan lang. Parang stew lang yung dating. Tapos, haluin natin. At papabayaan ko lang itong kumulo. I-set ninyo yung apoy sa pinakamataas na setting. Tatakpan ko lang muna para mas mabilis na kumulo. Kasi kapag tinakpan natin, natatrap yung init sa loob. Siyempre, di ba kapag natatrap yung init, mas mabilis na iinit lalo yung tubig. So maya-maya nang kukulo na agad yan. And now guys, kita nyo na nag-umpisa ng kumulo. Okay na yan, kahit hindi yung sobrang rolling boil. Halo-halo lang. Basta ang tip ko lang sa inyo, igisa ninyo mabuti yung bawang sibuyas pati yung kamatis. Para kapag nilagyan na natin itong tubig, kakapit na kagad yung lasa doon. Kasi kapag hindi ninyo ginisa, kailangan pa nating pakuluan ng konti yan para kumapit yung lasa ng mga ginisa nating ingredients kanina. Ang tendency naman nun, baka madanta ng husto yung pechay. Ayaw naman nating mangyari yon. Kaya dapat, umpisa pa lang, ayusin na natin yung pag-isa. Guys, mag-comment kayo kung anong magandang tawag sa dish na to. Next, itong itlog naman. Dahan-dahan lang nating ilalagay. Tapos, isi-spread out natin. Nakita nyo naman, diba? Hindi ko lang nilagay sa isang area yan. Naka-spread out. At napansin niyo, hindi ko muna hinalo agad. So, di ba? Pinapabayaan lang muna natin yan. Habang nag-aantay ng konti, tanong lang, ano bang magandang itawag natin sa dish na to? Sige nga, pa-comment nga ng mga suggestion ninyo. Ayan, pagandahan ng sagot, So, yan, nakikita ninyo, unti-unting nagiging firm na yung itlog. Kumbaga, namumuo na. Nagso-solidify na. Tapos, dahan-dahan lang yung paghalo. Ang importante dito sa niluluto natin, saktong-sakto lang yung dami ng tubig para hindi masyadong maging sobrang sabaw.
Huwag naman yung kulang to the point na baka naman maging omelette itong niluluto natin. Sigurado, masasarapan kayo dito. Ito na, last part, timplahan na natin. O diba? Tapos na tayo. Ito lang ang panimpla. Patis at ground black pepper. Itong patis talaga yung magdadala dyan. So I suggest, maglagay muna tayo ng konti tapos timplahan natin ulit kung kulang pa. No? So titikman natin yan. Tapos ground black pepper. Yan, ito turn off ko na yung heat ha. Para naman hindi maluto ng gusto yung pechay. Guys, ayos na tong ating budget-friendly na meal. No? Murang-murang ulam, masarap at definitely masustansya pa. Para sa akin sa tingin ko, sakto na yung nilagay ko kaninang patis eh. Kaya nga, para makasigurado, ililipat ko lang to sa isang serving bowl or sa isang serving plate at iserve na natin. Tapos, tikman na natin eh. Guys, easy lang, di ba? Ready na to. Yan, didiretso ko nang ilagay dito sa ating serving bowl. Kanin na lang ang katapat nito, okay na. Diba? Super simpleng recipe, napaka-basic talaga. O guys, eto na ang ating nilutong ulam. Budget-friendly, no? Healthy, nutritious. Pagdating sa lasa, eto na. Titikman ko na. Doon muna ako sa sauce. Sarap. Makita nyo, simpleng-simple pero yung lasa nandun lahat eh. Yun yung sinasabi ko na igisa ninyo mabuti yung mga aromatics natin. Kahit wala ng isda to, ayos na, or wala ng ibang sahog, gulay lang. Pero syempre kung may extra naman, ba't hindi? Wow. Guys, subukan nyo tong recipe natin. Tara, kain na tayo!